Naniniwala ang palasyo na dapat personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial sa Lunes. Mismo ang Senate Impeachment Court ang nag-utos sa bise na dumalo. Narito ang express report ni JC Cosico. 2 araw bago ang paghulong ng impeachment trial ni VP Sara, handang-handa na ang Senate Impeachment Court. Mas pinaigting na seguridad sa Senado. 6,000 pulis ang ipapakalat sa labas ng Senate building kung saan inaasahang dadagsa ang mga tumutuligsa at sumusuporta kay VP Sara. May mga pulis din na magbabantay sa loob ng Senado. A comprehensive security plan is already in place. Intelligence monitoring are ongoing to monitor any threats that there might be. Ang palasyo naniniwalang dapat harapin ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Kabilang dyan ang umano'y maling paggastos ng confidential funds, panunuhol umano sa mga DepEd officials, di maipaliwanag na yaman at ang umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Noon naman po niya sinabi na she wants bloodbath. At dito mapapakita ano ang kakayanan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan. Mas magandang maipakita to sa buong mga kababayan natin at sa buong mundo na ang Vice Presidente ay malinis. Kung yan ang gusto nilang ipakita. Mas maganda po gano'n. Ganyan din ang pananaw ng prosekusyon. People have been commenting on that she should face this in person, give her explanation, why she made those threats, answer the allegations about unexplained wealth, and all of these things. Mismong ang Senate Impeachment Court ang nag-utos na personal na dumalo si VP Sara o kaya'y kanyang abogado sa unang araw ng paglilitis. Wala pang bagong pahayag ang depensa, pero paulit-ulit na nitong sinabi na handa ang bise na humarap sa impeachment trial. Isa rin sa mga isyu pinagdedebatehan ay ang 2/3 threshold sa botohan sa paghahatol sa bise. Base sa saligang batas, 2/3 ng lahat ng senador ang kinakailangan para makonvict si VP Sara. Ibig sabihin, sa 24 na senador, 16 ang kailangang bumoto. Pero ngayon nakakulong si Senator Jinggoy Estrada, nagtatago si Senator Bato de la Rosa at inaasahan namang aarestuhin si Senador Rodante Marcoleta, mababawasan ng senator judges. Kaya may mga nagsasabing dapat ding babaan ang voting threshold. Ipauubayan na raw ng prosekusyon ang desisyon sa Senate Impeachment Court. May mga nagsasabi ring pwede itong iakyat sa Korte Suprema. We will respect the Senate's authority and discretion to tackle this issue. And when the time comes, when the right time comes for this matter to be discussed, the prosecution will be ready, no? Sa Lunes, July 6, inaasahang tatalakayin ang ilang preliminary matters gaya ng pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ni VP Sara at mister niyang si Attorney Mans Carpio. Inaasahan din na magkakaroon ng opening statement ang prosekusyon at depensa. Unang ilalatag ng prosekusyon ang mga ebidensya sa unang artikulo o yung aligasyong pinagbantaan ni VP Sara ang buhay ni PBBM at kanyang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.